Finally, after 1 year ngayon lang ulit kami nakapasyal dito sa pananim namin na dragon fruit. Kaya nga nabigla kami nung nalalantan na yung mga dahon nito at saka yung mga bunga nito ay talagang muntik na talagang masira. Buti na nga lang may natira pa na dalawa. Last year pa nung huling pumunta kami dito kasi natakot kami nung may nakita kaming maliit na ahas na nakatago sa may mga dahonan. Kaya nga naman after 1 year naglakas loob ulit kami na pumunta dito baka sakali yung ahas naman ang matakot sa amin at lumayo na talaga ito. Keme, pero dayo-dayo sana wala na talagang ahas dito. Kahit papaano sobrang sarap ng pakiramdam pag may nakikita tayo o may naaani tayo na kahit dalawa or isa, at least natikman pa rin natin. Eh alam naman natin na sobrang mura na ang mga prutas ngayon, lalo na yung dragon fruit, nakakapanghinayang pag bumili tayo. Kaya ngayon lang kami makakatikim dito sa may pananim namin. At mas masarap talaga sa pakiramdam kapag kinain natin yung mga sariling atin. Ito nga sinipag na naman yung mister ko na magtanim. Ito nga pala yung puno ng tiyas. Sabi niya after a years daw ay pwede nang anihin ang kanyang bunga nito. Meron nga siyang sinasabi dyan na sayang daw yung linagay niya dito nakaturay na 3 piraso na ilinagay niya dito, kaso nga lang hindi nabuhay, lahat daw ay namatay. Kaya sa halip na magbungkal siya ulit dito ng paglalagyan dito sa piyas, ay dito na lang daw niya ilalagay ulit. Sabi ko nga sa kanya dahil nga mataba yung lupa dito sa pinagtataniman namin, baka sakali pwedeng magtanim din kami dito ng maraming gulay para naman may aanihin kahit papaano. Lalo na ngayong tag-ulan, paniguradong mabilis itong lumaki at maraming maaani. At syempre para iwas gastos na rin. Naku, alam naman natin na sobrang mahal na ngayon ng mga nabibili natin ng mga gulay sa mga palengke. Pag namamalengke kami, lalo na pagka market day, hindi talaga namin namamalayan na yung 1,000 ay kunti lang yung nabili namin. Lalo na pag ganitong season, ang mahal-mahal talaga ng mga gulay kasi nga pagka may mga bagyo, nasisira ang mga pananim nila. Kaya doon, nagmamahal din ang presyo ng mga gulay. Kaya naman, para mas makatipid tayo, sabi ko sa kanya magtanim tayo dito para may aanihin pang ulam kahit papano. At talaga namang mas masarap pa yung mga gulay na pananim natin kaysa sa mga nabibili, diba? At talaga, para sa akin, ganun talaga. Ganyan talaga yung buhay dito sa probinsya. Pag may tinanim ka, may uulamin ka, makakatipid ka pa. Plus, fresh na fresh from the farm pa yung mga ulam natin. Kaya sabi ko sa kanya, magtanim tayo dito ng marami. Abay, sobrang natuwa si Mr. ko dito nung nakita niya yung isang katuray ay nabuhay pala kahit papaano. Ay yung mga katuray na tinanim niya na kung may nabuhay pala kay sobrang tuwa niya. Siguro lalaki ito after 5 years. Pero alam niyo yan yung isang favorite namin na gulay, yung katuray. Kasi ang sarap niyang isahog lalo na sa mga binongdong, lalo na pag burudibod. At saka yung sinasalad, yun yung pinakamasarap sa akin sa katuray talaga. Kaya kahit kauulan lang, eto diniligan na naman niya, baka sakali daw hindi magtampo at tuloy-tuloy na ang kanyang paglaki. Kasi nga ang akala na namin ay malalaki na itong mga ito kasi after a year ngayon lang ulit kami nakapagbisita dito. Pero yun pala, isa na lang pala yung natira at dik na itong nawala kasi nga naman kitang-kita natin kanina nalalanta na siya. Guys, buti na nga lang at eto na ginayang pa kami sa nahulog na dragon fruit, sayang. Pero di bale na, babawi na lang ulit sa susunod na anihan at least natikman pa rin natin kahit papano. Sabi ko kay Mr. baka danas-danasan din namin pumunta dito kasi ang aliwalas ng paligid, stress-free at saka sarap ng hangin.